Ang pamagat ng kwentong ito ay ang langgam at ang tipaklong. Sa isang malawak na parang na puno ng luntiang damo at mga bulaklak na makukulay, may naninirahang isang masipag na langgam at isang masayahing tipaklong. Araw-araw, ang langgam at ang kanyang pamilya ay maagang gumigising. Bit-bit ang isang maliit na dahon na parang sako. Naglalakad sila pabalik-balik sa pagitan ng mga kabahayan, gubat at kanilang lungga. Nag-iipon sila ng mga butil ng pagkain at mga dahon bilang paghahanda sa darating na tag-ulan. Habang ang langgam at ang kanyang mag-anak ay abala sa pagtatrabaho, nakaupo naman sa ilalim ng isang malaking dahon ang tipaklong. Hawak ang kanyang maliit na gitara. Siya ay tumutugtog at umaawit habang nagpapahinga. "O kaibigang langgam, halika muna rito!" Masiglang tawag ng tipaklong. Ang ganda ng panahon. Ang hangin ay malamig. Ang araw ay hindi masyadong mainit. Halina't maglaro, kumanta at magsaya tayo. Kuminto sandali ang langgam at ngumiti. "Hahaha, pasensya ka na kaibigang tipaklong," sabi niya. "Pero kailangang mag-ipon kami ng pagkain habang maganda pa ang panahon. Kapag dumating ng tag-ulan, wala na tayong makukuhang pagkain. Hindi tayo pwedeng maglaro habang may mga responsibilidad tayo." "Naku kaibigan, wag kang mag-alala. Malayo pa ang tag-ulan," sagot naman ni tipaklong. "Minsan lang ang tag-araw. Sayang naman kung puro trabaho lang. Mamaya na ang pag-ipon." At muling tumugtog ang tipaklong. Habang ang pamilya ng langgam ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Araw-araw ay ganoon ang nangyayari. Nagtatrabaho ang mga langgam habang ang tipaklong ay patuloy sa paglilibang. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting nagdilim ang langit. Nagkumpul ang mga ulap, humangin ng malakas, at nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang tag-ulan ay dumating ng mas maaga kesa inaasahan. Sa malamig at madulas na lupa, nanginginig sa ginaw ang tipaklong. Wala siyang makain. Basa ang kanyang mga pakpak at wala siyang masilungang matibay. Gutom na siya. Kaya naisipan niyang puntahan ang langgam. "Langgam, kaibigan!" pakiusap ng tipaklong habang kumakatok sa lungga. "Maaari mo ba akong bigyan ng kahit kaunting pagkain? Gutom na ako." Lumabas ang langgam at tinignan ang kaawa-awang tipaklong. "Anong ginawa mo nung tag-araw?" tanong ng langgam. Naglibang, umawit, tumugtog," sagot ng tipaklong. Nahihiya at nanginginig. "Habang kami ay nagtatrabaho, ikaw ay nagpakasaya. Ngayon na panahon ng tag-ulan at ang bunga ng aming pagsisikap ay para sa aming pamilya," sabi ng langgam. "Hindi kami madamot, pero tandaan mo, ang masipag ay pinagpapala at ang tamad ay nagdurusa." Sabay abot ng isang basyo ng pagkain. Nalungkot ang tipaklong at umalis. Nahiya siya sa sinabi ni langgam. Tumagos sa kanyang puso ang pangaral nito. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na ito mauulit. Sa susunod na tag-araw, siya na rin ay mag-iipon at maghahanda. Aral ng kwento. Ang kwento ng langgam at tipaklong ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng sipag, disiplina at kahandaan. Ang panahon ng kasaganahan ay dapat gamitin ng matalino upang sa oras ng pangangailangan ay handa tayong harapin ang anumang pagsubok. Please like, share, and subscribe!